Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng Diyos, walang iba kundi ang Panginoon Hesus, ang pagmamahal ng Ama at ang pakikiisa sa Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Ngayon po'y unang Sabado ng buwan ng Agosto. Atin pong tuwing Sabado, lalo unang Sabado, hiling na ng Mahal na Birhen, ay tayo kasama niya ng mas mahigpit pa, paghahanda sa pagdating lagi sa atin, mas matinding pakiisa sa atin ng Panginoong Hesus. Tayo po'y dapat makaisa ng Panginoong Hesus para tayo tunay na anak ng Ama at puspos ng Espiritu Santo at banal tayo. Ibig sabihin katulad ng Diyos at siya ay banal. Sabi niya, maging banal din tayo, lahat ng kanyang nilikha, lahat tayong mga tao. Ngayon po, pinagdiriwang natin ang kapistahan ng isang dakilang banal sa kasaysayan ng simbahan, si San Alfonso Maria de Liguori. Ang kabanalan po ay tiyak nating makakamtan kapag tayo laging tatanggap sa Inang Birhen bilang ating ina. Yan po yung kagustuhan ng Diyos. Sabi ni Jesus, sa paran ng krus, at tuwing magmimisa tayo sa paran ng krus, nandiyan ang mahal na ina, nandiyan ang lahat ng kaisa, sama ng mga banal. Sabi niya sa kanyang ina, babae, yun yung babae na katunggalin ng demonyo, babae, hayan ang iyong anak, tinuturo, pinakamamahal na disipulo. Noon, alam natin si San Juan, pero sinabi pinakamamahal na disipulo, tayo po ngayon ang pinakamamahal na disipulo. Tinuturo niya sa tayo kay Maria na kanyang mga anak. At tayo naman, makinig tayo sa sandaling ito, sa ating puso sinasabi ni Jesus, hayan ang inyong ina. Ganyan po ang aral ng mga santo, katulad San Alfonso Maria de Liguori. Pagsisiyan natin mga gilikong kapatid, ating mga kasalanan. Ano yung kasalanan? Paglayo sa Diyos na lumikha sa atin at gusto tayo makapiling sa buhay na walang hanggan, ay tayo'y sumusunod sa kanyang kaaway. Pagsisiyan natin yan, paglayo sa kanya, kakulangan ng pasasalamat sa kanyang walang tigil ng mga kabutihan sa atin, at yung kakulangan ng ating pagpamahal sa kapwa natin, na kapwa natin anak ng Diyos. Pagsisiyan natin ito, hilingin ng kapatawaran sa Diyos upang tayo maging marapat sa pagdiriwang ng hiwaga ng pag-iisa natin sa Panginoon Diyos. Panginoon Hesus, kayo pong dakilang Diyos, pinanggagalingan ng lahat ng kabutihan, kagalingan, kaligayahan, kapayapaan at buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon Hesus, kayo po ay tunay na Diyos sapagkat anak ng Ama magpasawalang hanggan at anak ng Birheng Maria, tunay na tao kayo. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon Hesus, bilang Diyos kay kaisa lagi ng Ama at Espiritu Santo, tatlong persona, isang Diyos. Ngunit bilang tao kaisa kay namin at naluluklok sa kanan ng Ama, malapit na malapit bilang tao sa Ama upang doon din kami makarating. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi ninyong dinudulutan ng mga bagong uliran sa kagitingan ang inyong sambayanan. Ipagkaloob niyo pong sa diwa ng Obispong si Alfonso Maria na nagmalasakit sa kapwa at nagbahal sa Birheng Maria, aming matapat na masunod ang kanyang mga yapak upang makamtan namin sa langit ang tinamo niyang gantimpala sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong mga araw na iyon, sinabi ng mga saserdote at mga propeta sa mga pinuno at sa buong bayan, dapat patayin ang taong ito pagkat nagpayag siya laban sa lungsod gaya ng narinig ninyo. Sinabi naman ni Jeremias sa mga pinuno at mga taong naroon, sinugo ako ng Panginoon upang magpayag laban sa templong ito
at laban sa lungsod, gaya ng narinig ninyo. Kaya nga, magbago kayo ng inyong pamumuhay at mga gawain. Sundin ninyo ang utos ng Panginoon na inyong Diyos. Sa gayon, mahabag ang Panginoon at hindi niya itutuloy ang parusang inilaan sa inyo. Ako'y nasa ilalim ng kapangyarihan ninyo. Maaari ninyong gawin anumang iniisip ninyong matuwid at makatarungan. Ngunit ito ang inyong tandaan. Pagka ako'y pinatay ninyo, pumatay kayo ng taong walang kasalanan. Ito ay magiging sumpa sa inyo at sa lungsod na ito, pati sa lahat ng nananirahan dito. Pagkat alam ninyong sinugo ako ng Panginoon upang sabihin sa inyo ang mga bagay na ito. Nang makapagsalita si Jeremias, sinabi ng mga pinuno at lahat ng tao sa mga saserdote at mga propeta, hindi dapat hatulan ng kamatayan ng taong ito sapagkat ipinahayag niya sa atin ang pinasasabi ng Panginoon. Subalit Jeremias ay binabantayan ni Ahikam, anak ni Sapam, kaya hindi siya napatay ng mga tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Poon ako iyong dinggin sa panong iyong ibigin. Iligtas mo ako ay sagipin. Sa putik na ito, tubig na malalim. Sa mga kaaway, ako'y iligtas din. Huwag mong tulutang ako ay maanod. Dalhin sa malalim at baka malunod. Hahantong sa libing, ako pagkatapos. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Naghihirap ako't mahapdi ang sugat. O Diyos, itayo mo ako ay iligtas. Purihin ang Diyos, aking aawitan. Dadakilaan ko't pasasalamatan. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Kung makita itong niyong mga dukha, sila isasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod ng bilanggoy, di nalilimutan. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Magstayo po lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Mapalad ang inuusig sa gawang puspos ng bahin, pagkat may kakamting langit. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, nang makarating kay Herodes na tetrarka, ang balita tungkol kay Jesus, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, siya ay si Juan Bautista na muling nabuhay, kaya siya nakagagawa ng mga himala. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan. Ang dahilan ay si Herodias na asawa ng kapatid niyang si Felipe. Laging sinasabi ni Juan kay Herodes, hindi matuwid na magsama kayo ng asawa ng inyong kapatid. Ibig ni Herodes na ipapatay si Juan, ngunit natatakot siya sa mga Hudyo sapagkat kinikilala nilang propeta si Juan Bautista. Nang dumating ang kaarawan ni Herodes, sumayaw sa harapan ng mga panauhin ang anak ni Herodias. Labis na nasiyahan si Herodes, kaya't isinumpa niyang ibibigay sa dalaga ang anumang hingi nito. Sa udyok ng kanyang ina ay sinabi ng dalaga, ibigay po ninyo sa akin ngayon sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. Nalungkot ang hari,
Ngunit dahil sa kanyang pangakong narinig ng mga panauhin, iniutos niyang ibigay iyon sa dalaga, kaya't pinapugutan niya si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Dinala naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Dumating ang mga alagad ni Juan, kinuha ang kanyang bangkay at inilibing. Pagkatapos, ibinalita nila ito kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Unawain po natin yung ating sagot sa Salmong Tugunan. Ano yung sagot ninyo? Poon, Ako'y iyong ako'y dinggin. iyong dinggin sa panahong panahong iyong iyong ibigin. Maganda na ho, sa panag natin ang pagsalitang yan na ho, pero sa panag ng Diyos, walang panahon ng Diyos. Walang kahapon, walang bukas, lagi siya ngayon. At walang katapusan yan, eternal. Kaya ang Diyos ay pag-ibig. Hindi siya umiibig lang sa inyo, paminsan-minsan. Walang tigil. Kaya nga tayo buhay eh. Ang Diyos ang dahilan kung bakit tayo umiiral, bakit tayo nabubuhay, bakit tayo'y gumagalaw. Naunawaan niyo baga iyan? Kayo nandyan dahil ang lumikha sa inyo'y demonyo. Walang nasagot eh. Sinong lumikha sa inyo? Ang Diyos. Sino ang nagmamahal sa inyo, patuloy kayong binubuhay? Kasalanan ba ganyan kung kayo mamamatay? Kasalanan ganyan. Sino may kasalanan? Yung pong sakit, kamatayan, bunga yan ng ating pagtataksil. Taksil tayo sa Kanya. Anong ibig sabihin? Taksil, lumalayo tayo sa Diyos. Ayan, Diyos ay buhay. Kaya kung wala ang Diyos sa iyo, kamatayan. At hindi yung kamatayan na malalagutan ka lang ng hininga. Yung kamatayan na kapahamakang walang katapusan. Pagiging malayo sa iyo. Sapagkat ang nilikha ng Diyos, hindi niya wawasakin. Walang nilikha ang Diyos na wawasakin niya eh. Sapagkat siya Diyos eh. Sino ka nagwawasak? Sino nagwawasak? Sino gan sumisira ng kalikasan natin? Sino gan sumisira sa inyo? Pag kayo naninira, sino baga kayo? Ang Diyos laging bumubuo, ginagawang ganap. Yung sumisira sa atin, kuminsay tayo na rin, ay ang kaaway ng Diyos. Yan ang kasalanan eh. Sinusunod natin kaaway ng Diyos. Pero ang Diyos, mahal tayo. Ang Diyos ay pag-ibig. Hindi lang siya umiibig. Hindi lang siya may pag-ibig, siya ay pag-ibig. Ay nilikha tayo ng Diyos, di ba? Pati ang kalikasan na yan eh. Kaya maganda yan, galing sa Diyos eh. Kaya pumapangit yan dahil sa kagagawa natin eh, ng kasalanan. Kaya magandang araw sa umaga at sisikat, lulubog sa gabi, maayos yan eh, dahil sa Diyos. Ayan, sinisira natin, gusto natin ay gabi maliwanag at ang araw ay madilim, para tayo nagtatago sa ating sarili, hindi gawa ng Diyos yan. Kaya ang kasamaan, kapangitan, hindi lang pangit na panglabas, pangit na panloob. Kaya tayo pangit sa panlabas dahil kalooban natin pangit. Sapagkat demonyong nandun, no? Yan ay hindi sa Diyos. Ang sa Diyos ay kabutihan. Kaya yan, sabi mo, Panginoon, ako'y dinggin sa panahong iyong ibigin. Ay laging ibig ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos lagi. At talagang pinapakinggan niya tayo. Ang problema tayong hindi nakikinig sa Kanya.
Hindi ba ga? Kaya dahil tayo hindi nakikinig sa Kanya, anong sabi natin sa Hallelujah? Mapalad ang inuusig sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakamting langit. Kapag kayo ay kinamumuhian dahil kay gumagawa ng mabuti, maraming ganyan di ba ga? Ang mahal na bilhin kay gumawa ng masama. Wala ba kayo dyan? Wala ka kayong bibig? Ang mahal na bilhin bagay gumagawa ng masama. Inabalitaan niyo baga, sabi sa akin ni Father Oka, pinalaala, pinabasa ko din yun. Di ba dinungisan yung kanyang larawan doon sa Medjugorje? News yan, ano? Bakit ganoon? Sapagkat inuusig ang gumagawa ng mabuti. Hindi baling usigin ka kung masama ang ginagawa mo. Talaga namang usig ka ng demonyo kahit kinukumbinsi kang gumawa ng gusto niyang masamang gawaan yan. Talaga papahamak ka niyan. Pero ang Diyos, laging mabuti ang ginagawa. Kaya ipinako siya sa krus eh. Mahal tayo, iniligtas tayo, pinako sa krus. Sino ka nagpako sa kanya sa krus? Sabihin niyo yung mga panahon na niya, hanggang pinapako pa siya sa krus eh. Sapagkat hindi natin siya pinapakinggan. Katulad tayo nung mga pinuno ng mga Hudiyo nung panahon ni Jeremias, dapat patay ng taong ito. Pagkat nagpapahayag siya laban sa lungsod. Gayang narinig niyo, bakit siya nagpapaglaban sa lungsod? Pagkat mali ang ginagawa. Unang-una ng mga hari nila. Katulad ngayon din, hindi na nagbagong tao eh. Imbis na kayo naluloko nga kayo, binibigyan kayo ng mga ayuda. Magkano? 1,000? Magkano ayuda? 2,000? Kada buwan? Kada taon? Alam niyo dapat ibigay sa inyo? 200 milyon sa isang taon? Ay, ibinigay sa inyo, 2,000 lang. Ayun, yun 198,000 sa napunta. Ay dito sa Rolls Royce na binili dahil nagustuhan yung payong. Kalukuhan yan na, di ka? Ay kapatid tayo, kabilang dyan eh. Sabi nga ako dun sa mga kasama kong, sabi, ikulong yan. Ay sabi ko, baka magalit yung mga Santo Tomas. Kasi ikukulong mo yung nagbigay sa kanilang sardinas para makapagtanghalian. Pati may hirap, magagalit pati sa amin eh. Dahil at least nakakain sila ng sardinas sa ninakaw nila at pinagpagawa ng mga mahunang mga flood control projects. Ay pero yan, masama ang ginagawa. Yan ang ating pinoboto. Ang ating ginagawang leader natin. Pati tayo. Masama. Pag nagsalita si Father Oka dito, abay, huwag kayo makialam sa politika. Hindi politika yan, morality yan. Gamitin mo nilikha ng Diyos para mapabuti ang buhay ng mga anak ng Diyos. Yung ating kapaligiran, kaya nga kaganda dito, kadinadayo ito ng inyong mga magandang natura, kalikasan. Sapagkat narito ang Diyos, narito nagpapakabanal. Pag nagpapakabanal ka, nagpapabuti. Pero marami dyan nagagalit sapagkat mabuting ginagawa. Yan, sinisira, binabandalize yung larawan ng mahal na ina, pinapako sa krus, binabasag ang larawan ng birhen, ay pinapakita yung mabuti. At yung mga taong mabuti, katulad ni Jeremias, papatayin. Ang ginawa sa mga propeta, ginawa kay Jesus, at gagawin sa lahat ng sasabing tama, kung anong tamang dapat gawin na mahirap, sapagkat marami tayong kalaban, sapagkat ginugulo tayo ng demonyo, at mas naniniwala tayo sa demonyo, kaya mahirap magpakabuti. Kung tayo lahat magpapakabuti, alam ninyo, napakaganda ng ating lipunan. Pero hindi. Mas pinupuntahan natin ay mga sugalan eh. Nandun ang sinasambay demonyo. Kaysa simbahan. Sapagkat doon, nagkakaroon ka ng pera na dahilan naman ng kamatay ng iba. Alam niyo, pag pumatay tayo, nakalagay dito sa unang pagbasa, pag pumatay ka ng mabuting tao, parusa curse, no?
sumpa ang abutin mo. Marami bang bubuting taong pinapatay? Marami ho. Ngayon, panahon natin, mas marami pa ang namatay sa ospital ng mga nagpa-abort ng mga bata. Walang kasalanan yan. Kaysa yung mga pinapatay ngayon dyan sa Middle East, sa Gyera, sa Russia, at yung mangyayari dito sa atin sa malapit sa China. Paparito na yan, ha? Yung patayan dyan. Maraming innocent, holy innocence yun eh. Kaya pinagtatanggol ng simbahan eh, yung mga hindi pa pinapanganak. Bawat tulo ng dugo, lalong-lalo ng walang kasalanan, ay sumpa sa lupa. Kaya tayo nagkakagutom. Kaya hindi nagbubunga ng husay ang lupa. Sapagkat ang pinapapaghari natin ay ang demonyo, hindi ang Diyos. Kung ikaw ay pinarusahan, pinatay ka dahil ikaw ay kriminal din, mali din yun. Sapagkat ang bawat tao, kahit ang makasalanan, nilikha ng Diyos, anak din ng Diyos yan eh. Hindi yan dapat magbago, pati tayo. Ang panabagan sa atin, hindi yung parusahan ninyo mga may kasalanan, hindi magbago lahat tayo, magbalik loob tayo. Paano? Makinig tayo sa sinasabi ng Diyos. Isa puso natin ang kabutihan. Nilikha tayo ng Diyos na walang hanggan ang kanyang kabutihan at ang lahat ng nanggaling sa kanya ay mabuti. Kaya alam natin kung tayo ba'y tapat sa Diyos. Tapat tayo sa Diyos kapag mabuti ang ating ang ating iniisip. Kaya kinukurusan yan eh. Mabuti ang ating sinasabi, mabuti ang ating damdamin at ating gawain. Lahat yan nasa Diyos, si Kristo Jesus yan, nasa krus. Yan nagdadala sa atin sa Diyos at nagdadala sa atin sa kaayusan sa kapwa-tao. Yan. Mabuti tayo tinatawag lagi ng mahal na Birhen, katulad ngayon, unang Sabado. Kaya tayo mayroong devotion sa unang Sabado, hiniling niya yan eh. Sama tayo sa unang Sabado. Kapag kayo lagi nagsisimba pag Sabado, dahil sa mahal na Birhen, sisimba kayo ng linggo eh, dahil kay Jesus. Sapagkat yan ang araw ng Panginoon. Inihanda ng Panginoon. Ang mahal na Birhen ay yan ay larawan ng Israel, matagal naghihintay. Ay nung dumating yan, pinapakilala sa atin yan. Paghandaan natin ang ating puso, magbago tayo. Siniling niya sa Fatima, 5 Sabado, unang Sabado, simba kayo, magkumpisal, magsisi. Lagi ng pagsisi ang hiniling ng mahal na Birhen, tsaka ng simbahan, at tsaka ng Diyos. Ang pagsisisi, talikuran ang kasalanan. At magdasal. Anong pagdadasal? Ay di, maging kaisa lagi ng Diyos. Yun ang dasal. Hindi naman dasal ay marami tayong sinasabi. Katulad ng Rosario, marami tayong sinasabi. Pero dasal yan. Bakit? Sapagkat ang sinasabi natin ay galing sa langit. Ang Abagino Maria galing sa anghel. Ang luwalhati ang ating kakantayin sa langit. Ang ama namin, yun ay turo ni Jesus. Pero mahalaga dyan, hindi sinasabi natin na tama naman. Ang mahalaga dyan, tayo anak ng Ama. Tayo nagpupugay sa ating ina na mahal na Birhen. Tayo dito pa sa lupa, niluluwalatin natin ang Ama, Anak, Espiritu. Yun ang panalangin, pakikisa sa Diyos. Kung tayo nakikisa sa Diyos, Diyos ay napakabuti, walang hanggang niyang kabutihan, tayo din mabuti. Kaya pag tayo umuwi, ating igagalang ang mga matatanda, ating mamahalin ang ating pamilya, aalagaan ng mga bata at ang kakapitbahay natin, kahit sila nagkakamali, makikipagkasundo tayo at ang buong mundo ito, kung lahat ay nagkakaisa sa Diyos na mabuti, na walang hanggan, yan ang langit eh. Pag nagmamahal ang lahat at isang Ama, ang Diyos, kapag ganyan ang buhay natin, ay yan ang magandang ating magiging lipunan. Ay pero, makasalanan pa tayo. Nanunukso lagi yung demonyo eh. Alam niyo yung demonyo, sabi sa Diyos, wag na ikaw ang Diyos, ako na. Kuminsan tayo yan eh. Demonyo tayo eh. Walang pakialam tayo sa Diyos, walang pakialam dapat ang Diyos sa atin, sapagkat kayang-kaya na natin. Ay kaya ka nabubuhay, umiiral, at gumagalaw ay dahil sa Diyos eh. At kaya tayo mayroong kapitbahay, kaya tayo mayroong mga tinutuntungan, kaya mayroong inuupuan, kaya tayo may hangin na hinihinga, ay dahil may Diyos na mabuti. Huwag natin kalimutan yan. Magpasalamat tayo ng walang tigil
ang ating buong buhay katulad sa mahal na Birhen, dapat walang hanggang pagpapasalamat sa Diyos, pagpupuri sa Kanya, pagkilala sa Kanya na siya'y Diyos. Kaya hindi natin sasabing, Panginoon, ako'y iyong dinggin. Ay, dinidinig niya tayo, tinitingnan na tayo, minamahal niya tayo. Hindi lang panapanahon, hindi. Lahat ng pagkakataon, nandyan siya sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. At tanda na tayo talagang para sa Kanya, ay dapat tayo din ay pag-ibig. Pag-ibig tayo. Dapat tayo tanda na ang Diyos, ang kabutihan ng Diyos, ay nadadama din ng mga nakapaligid sa atin. Yan ating layunin kung bakit tayo nagsasama-sama ganito tuwing Sabado at mahalaga, Linggo at araw-araw. Kilalanin natin ang Diyos sapagkat siya'y kapiling natin. Bakit? Mahal tayo ng Ama. At binibigay sa atin ay si Jesus. Sabi kanina, ina ng, ano sabi yung panalangin? Ina ng grasya. Ina ng biyaya ng Diyos. Sino kang biyaya ng Diyos? Yung bigay ng Diyos sa atin dahil sa pagmamahal, si Jesus. Yung ibang biyaya ay makakamtan natin kung mabuti sa pamamagitan ni Jesus. Yung kaligayahan mo, kapayapaan, yung maayos sa buhay sa pamilya mo, kung ikay tapat kay Jesus. Yun ay ganyan. Kaya ngayon, kung alam mo sabihin kaya, ay mahusay ang buhay ko, mayaman ako kasi ninakaw mo dun sa nagugutom. Ay mali yan, sa demonyo yan. Ang biyaya at lahat ng mga biyayang maiisip natin, si Jesus lamang ang pinanggagalingan sapagkat siya ang walang hanggang pagmamahal ng Diyos sa atin. At anong tanda ng pagmamahal ng Diyos sa atin? Mula pa nung tayo binyagan at ngayon sa misa, sa mga sakramento, sa mga instrumento, para tayo maging sagrado, para tayo maging kasi ng Diyos, tinatanggap natin yan. Sino? Ang Espiritu ng Diyos. Ang pagmamahal ng Ama sa anak, pagmamahal ng anak sa Ama, ang pagmamahal ng ikatlong persona ng isang Diyos, yan ang pagkakaisa ng Ama, Anak at Espiritu Santo. At tayo nagkakaisa sa tatay, nanay, mga anak, sa pamilya, nagkakaisa tayo sapagkat tayo larawan ng pagkakaisa ng tatlong dakilang santatlo. At ang sino mang sumira sa pagkakaisang yan, ay kapon ng demonyo. Sinisira ang ginagawa ng Diyos. Kaya tingnan ninyo, ngayon sinisira ang pamilya. Ang sumisira sa pamilya ay sumisira sa Diyos, hindi sila magtatagumpay. At kuminsan kabilang tayo sa paninira ng pamilya. Sinabi ng mahal na Birhen kay Sister Lucia, ang huling talagang pag-atake, sa pagsisikap ng ibagsak ang kapangyarihan ng Diyos, ng demonyo, ay sirain ang pamilya. Nangyayari gayan ngayon. Nangyayari gayan. Baka nangyayari yan sa ating pamilya eh. Bakit? Ayun, nandun sa Kongreso, butit hindi na ipapasa, diborsyo. Abortion. Yan, kuminsan, hindi na yan kailangan ng Kongreso. Yan ang tinuturo sa inyong mga kabataan nang nagpapanood sa mga telebisyon, sa internet, kaya marami nagpapakamatay. Walang Diyos eh. Marami nalulungkot. Marami may, anong tawag yang depressed. Kaya kayo depressed sapagkat wala kayong pananampalatayang alaga kayo ng Diyos. Kaysa tayo ni Jesus, tayo binubuo sa pagmamahal ng Espiritu Santo. Kaya may depression. Kung kayo nagsisimba, kung kayo kumikilala sa Diyos, kung dinadala ninyo ang pagmamahal, kabutihan ng Diyos sa inyong pamilya, sa pamilihan, sa paaralan, sa pamahalaan, sa lansangan, kapag kayo katulad ng mga propeta ay larawan ng pagpapahayag ng kabutihan ng Diyos para sa iba, hindi kayo madidepressed. Kahit na kayo pahirapan, kahit na kayo maraming pagsubok, inyong papasanin yan sapagkat ganyan ang ginawa ni Jesus. Yan ang naging tagumpay ni Jesus. Yan ang magiging tagumpay ng mga anak ng Diyos, nakikisa kay Jesus at puspos ng Espiritu ng Diyos. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga gili kong kapatid upang itong ating sakripisyo, tanda ng pag-aalay natin ating sarili, ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pag-alabin niyo po ang kalooban namin sa ningas ng inyong Espiritu na ipinagkaloob ninyo kay San Alfonso Maria de Liguri para maipagdiwang ang paghahaing ito sa pamamagitan nito kayo ay mahandugan ng sariling pamumuhay bilang banal na alay sa pamamagitan si Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na kayo aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Ngayong si San Alfonso de Liguri ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpasa hanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol kaysa ng sambayanang ninyong dito'y nagtitipon. Kaya, kaysa namang anghel nagsisiyawit ng papuri sa inyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa, ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Ama naming banal, kayo nga po ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng inyo pong Espiritu, ganyo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinuha niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, ibinigay sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na handog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, ibinigay niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo't pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. Ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng inyong pong anak, kaya't iniaalay namin sa inyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami inyo pong minarapat at tumayo sa harapan po ninyo para maglingkod sa inyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalindisilisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ni Kristo at kay Kristo, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Dahil sa Panginoong Hesus na makakaisa natin lalo sa banal na pakikinabang, tayo'y mga anak ng Diyos, walang ibang paraan. Kahit tinuruan niya tayong tawagin ang Diyos na Ama. Kaya kung kayo po'y anak ng Diyos, mula sa inyong puso, sa inyong bibig, sa inyong pagkatao, atin pong dasalin ang panalangin na itinuro sa atin ng anak ng Diyos. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng salangit. Kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ugaliin po natin na dasalin ng buong puso yang Ama namin. Kung hindi tayo po nagdadasal ng Ama namin, o kaya hindi tayo nagdadasal, natutuwa yung kaaway ng Diyos, siya ang inyong Ama. Walang sala at ipapahama kayo niya. Kaya wikain po natin lagi, hinihiling namin kami adya sa lahat ng kasamaan. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng ganap na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat Iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi niyo po sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayin niyo pong aming pananampalataya, huwag po aming mga kasalanan. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa kasiyahan ng inyong kalooban, nabubuhay at nag-ahari kasama ng Ama at ng Espiritu Santo kayo po'y iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Agnus Dei, Iquitoris, Pecatamundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. narito ang ating Panginoong Hesus, anak ng Diyos, anak ni Maria, ang kordero ng Diyos nag-aalis ng ating mga kasalanan. Mapapalad tayong tinatawag niya upang makibahagi sa kanyang makadiyos na buhay. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ay ng buhay, pagkain
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, binigyan niyo po ng pagkakataon si San Alfonso Maria para matapat na gumanap at maglahad ng paghahain ng pakikinabang. Lagi nawa naming tanggapin ito at sa pagtanggap namin ay tumanaw kami ng utang na loob sa inyo sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtaksalandasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit nawa sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan ninyo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu Santo, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po muna para sa ilang paalaala. Una po sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana. Mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, mayroon po tayong maghapong pagpapakumpisal ngayong araw ng Sabado sa Chapel of Reconciliation. Ito'y simula 8:00 ng umaga hanggang 12:00 ng tanghali at magpapatuloy ito sa 2 hanggang 5 ng hapon. Tayo pong lahat ay malugod na inaanyayahan. Ikaapat, inaanyayahan ang lahat ng nagnanais maging kasapi ng konfradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ikalima, malugod po namin kayong inaanyayahan na maging kabahagi ng ating mga paghanda sa nalalapit na opisyal na deklarasyon ng ating dambana bilang International Shrine sa pamamagitan ng inyong suporta sa ating mga gawain. Ang ating mga tagapaglingkod ay namamahagi ng mga sobre para sa mga nagnanais magbigay ng kanilang tulong at handog. Kung nais naman po ninyong magbahagi ng personal na donasyon o namang uri ng suporta, maaari po kayong makapag-ugnayan sa ating opisina. Maraming salamat po sa inyong lahat na bukas palad na pakikiisa, panalangin at patuloy na pagmamahal sa ating dambana. Naway pagpalain kayo ng poong may kapal sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Available po ang mga rosas sa may extension na ating main church. Puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman po ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8 ngayong umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po.
Manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawanis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, kayo po ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, krusipiho, dasalan, medalya, na nagpapaalaala ng inyong kabutihan, kabanalan, at pagmamahal sa amin, upang lahat na dumudulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng inyong awa at biyaya. Loobin niyo pong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayo ba'y naniniwala na si Jesus ay kapiling natin? Si Jesus ay tinanggap ninyo, no ho? Opo. Ang totoo, tinanggap niya tayo sa kanyang iisang buhay, iisang katawan, iisang pagka-Diyos sa kanyang isang pagkatao. No? Kaya po, hindi lang yung tinapay at alak ang naging katawan at dugo ni Kristo. Kaya ko po itinataas ng matagal para sambahin ninyo, siya yan. At nung tinanggap ninyo ang katauhan ni Kristo, katawan ni Kristo, ay di kayong naging Kristo. Tayo'y naging simbahan. Ang simbahan, hindi yan gusali, bagamat diyan tayo nagsisimba. Yan lugar kung saan nagkakasama-sama ang simbahan, ang sambayanan. Ang simbahan po hindi organization katulad ng Legion of Mary o Kiwanis Club. Ang simbahan po ay ang kaisahan ng nakikisa sa katauhan at pagka-Diyos ni Kristo. Kayo yan. Kung kayo tumanggap sa Kanya ng nasa wastong kalagayan, walang kasalanang mortal. Kaya po, ngayon po kayo sasabihan namin na hindi po natatapos ang misa, ipagpatuloy po ninyo, pag ano man ang buhay ninyong mabuti, dadalhin ninyo si Kristo at ang pagiging mga anak ng Diyos sa inyong kapwa. Saan man sila nandun, kahit hindi nila alam. Kaya sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Apostol San Pedro po. Opo. Magandang umaga po sa atin lahat.
Tayo po ay tumayo at gawin natin ang tanda ng krus, mga labi sa panyaya sa panalangin sa umaga. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Halina, sambay ng Diyos na may hawak ng buong daigdig sa kanyang mapanlikhang kamay. Halina, sambahin ang Diyos na may hawak ng buong daigdig sa kanyang mapanlikhang kamay. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay aawitan. Ating paputihan ng batong kublihan natin kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay puri ng mga awiting, may tuwa at galak. Halina, sambahin ang Diyos na may hawak ng buong daigdig sa kanyang mapanlikhang kamay. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig, pati kalaliman. Ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat, pati at ang mga lupa na kanyang nilalang. Halina, sambahin ang Diyos na may hawak ng buong daigdig sa kanyang mapanlikhang kamay. Tayo ay lumapit, sa kanya ay sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap itong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inalagaan. Halina, sambahin ang Diyos na may hawak ng buong daigdig sa kanyang mapanlikhang kamay. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yan ang inyong puso ay huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong mga magulang, nang nasa Meriba sa ilang namasa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang, sila na ang nakinabang. Halina, sambahin ang Diyos na may hawak ng buong daigdig sa kanyang mapanlikhang kamay. 40 taon sa inyong ninuno, ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail, walang pakundangan, at ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sinumpang di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Halina, sambahin ang Diyos na may hawak ng buong daigdig sa kanyang mapanlikhang kamay. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina, sambahin ang Diyos na may hawak ng buong daigdig sa kanyang mapanlikhang kamay. Awit, panalangin sa umaga, sabay-sabay po tayo. Purihin mo, kaluluwa, Hari Hari ng Kalangitan. Tayo ay tinubos niya hanggang sa kamatayan. Inako at parusa at dalay kapatawaran. Purihin ang ating Diyos, alay kaligtasan. Dakilain mo, Diyos, sa atin nagpapala. Siya ay mahinahon kung magalit di bigla. Sa ating mga anak niya ay sagana ang awa. Purihin ang ating Diyos, tapat siya at dakila. Kayo rin yung mga anghel, sambahin ng ating Diyos. Mukha niya'y nasilayan, papurihan ng lubos. Kahit araw at buwan, sa Kanya ay maglingkod. Magkaisan lahat, purihin ang ating Diyos. Narat na ako at nagpubukan liwayway, nahanda para ikaw ay salubungin, O Diyos. Buong pusong tumatawag itong iyong abang lingkod. Ako'y iyong dinggin, Panginoon, at sundin ko ang utos. Tumatawag ako, Panginoon, sa iyo ay dumaraing. Iligtas mo ako ngayon, ang utos mo ang susundin. Madilim pa ang lingkod mo ay gising na tumatawag. Sa pangako mong iniwan, pag-asa ko ay nakalagak. Hindi ako makatulog. Magdamag na laging gising at ang aking binubuhay ay ang bigay mong aralin. Ako'y dinggin mo, O Panginoon, ayon sa iyong pag-ibig. Iligtas mo ang buhay ko, yamang ikaw ay matuwid. Palapit na ng palapit ang sa akin umuusig, mga taong walang galang sa utos mong isinulit. Ngunit ikaw, Panginoon, ay malapit sa piling ko. Ang pangakong binitawan mo sa akin ay totoo. Iyan ang mga tuntunin mo'y matagal ng aking talus. Ang utos na ginawa mo'y walang hanggan mga utos. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Narat na ako ng pagbubukan liwayway, nanda para ikaw ay salubungin, O Diyos. Ang Panginoon ay aking lakas at aawitan ko siya ng papuri sapagkat siya ang aking tagapagligtas. Itong Panginoon ay aawitan ko sa kanyang kinamtang dakilang tagumpay. Ang mga kabayo't kawal ng kaaway sa puso ng dagat lahat natabunan.
Ako'y pinalakas niya at pinatatag. Siya ang sa akin nagkupkop, nag-ingat. Diyos ng magulang ko, aking manliligtas. Siya'y mandirigma na walang kapantay, Panginoon ang kanyang pangalan, ng mga kawal na paraon, sa dagat ng mga tamboy, nangagsilusong, ang lahat ng ito ay kanyang nilunod. Hininga mo'y parang hanging umiihip, kayang pataasin pati na ang tubig, napahihinto mo ang agos ng batis, pati kalaliman ay natutuyo mo kung siya mong nais. Wika ng kaaway, aking tutugisin, tiyak aabutan, kukunin kong lahat. Ang makikita ko kahit anong bagay, hati-hatiin iyong kayamanan, sa aking patalim at lakas na taglay, kakakamin lahat ang ari-arian, ang isang hingamoy, malakas na hangin nagpapadaluyong para silang tingga, nagsisulubog kung takpan ng alon. Ikaw, Panginoon, sinong mga Diyos ang iyong kamukha? Sinong kamukha mo na ang kabanalan ay kahanga-hanga? Sino ang katulad mo na kahanga-hanga't dakila ang gawa? Nang ang iyong kamay, ang kanang kamay mo ng iyong itaas, sila sa daigdig, naglaho at sukat. Tapat kang mangako at ang iyong tinubos iyong isinayakay sa bayan mong banal. Sila'y dadalhin mo sa pinili mong bundok, sa lugar na itinatangi mo para maging iyong lubos, at sa santuaryong natayo ayon sa iyong loob. Ikaw, Panginoon, ang maghahari magpakailanman. Papuri sa Ama, at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ang Panginoon ay aking lakas at awitan ko siya ng papuri sapagat siya ang aking tagapagligtas. Purihin ang Panginoon kayong lahat ng bansa. Purihin ang Panginoon, dapat na purihin ang lahat ng bansa. Siya ay purihin ang lahat ng tao sa balat ng lupa. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ating dakila at wagas, ang katapatan niya ay walang wakas. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang Panginoon kayong lahat ng bansa. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Pedro. Mga kapatid, yamang kayo'y tinawag at hinirang ng Diyos, magpakatatag kayo sa kalagayang ito upang huwag kayong manlupaypay. Sa ganitong paraan, kayo'y maluwag na papapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesu Kristo. Ang salita ng Diyos. Amen. Ako'y humibig sa iyo, Panginoon, sapagat ikaw ang aking kanlungan. Ako'y humihibik sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ang aking kanlungan. Ikaw lamang ang nais ko sa daigdig ng mga buhay. Sapagkat ikaw ang aking kanlungan. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Ako'y humihibik sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ang aking kanlungan. Panginoon, iyong bigyan liwanag ang mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay na lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ang ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitawan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa kanya at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubang mahabagyan ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan at patubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan.
Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, iyong bigyan liwanag ang mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan. Magpuri tayo kay Kristo, pinili niyang maging kaisa natin sa lahat ng bagay, upang maging matapat at mawaing paring tagapamagitan sa Ama, dumalangin tayo sa Kanya. Panginoon, bahaginan mo kami ng yaman ng iyong pagmamahal. Sa bawat sandali, maghapong ito'y ikaw aming papurihan at dadakalain ng aming mga asal. Panginoon, bahaginan mo kami ng yaman ng iyong pagmamahal. Naging masunod ang iyong salita ni Maria na iyong ina, gabayan ang buhay naming sumang-ayon rin sa iyong salita. Panginoon, bahaginan mo kami ng yaman ng iyong pagmamahal. Laganap sa aming buhay ang mga bagay na lumipas, ito ang aming mga puso na bagay na makalangit, upang sa pamagitan ng pananampalataya at pag-asa at pamamahalan, masilayan namin ang kaluwalhatian mo. Panginoon, bahaginan mo kami ng yaman ng iyong pagmamahal. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamagitan ng ating mahal na ina na mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon XIV, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari at diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bokasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga pagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para rin po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Panginoon, bahaginan mo kami ng yaman ng iyong pagmamahal. Ngayon, dasalin natin ang tinuro ng ating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masasama. Amen. Pangwakas na panalangin. Ama namin makapangyarihan, lagi mong dinudulutan ng mga bagong uliran sa kakitingan ng iyong sambayanan. Ipagkalubong sa diwa ng Obispong si Alfonso Maria na nagmamalasakit sa kapwamang matapat na masunod ang kanyang mga yapak upang makamtan namin sa langit ang tinatamo niyang gantimpala sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan at takayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na bere ng mga biyaya, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. Panginoon, magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. Sa iyong simbahan. Sa ngalan ng Ama, at ang Anak, at ang Diyos Espiritu Santo. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa.